Hi guys! Nandito na naman tayo sa usapang SSS. Well, ang pag-usapan natin ngayon is sino-sino nga ba ang pwedeng makakuha ng SS death claim? Alam mo ba na kahit ikaw ang anak, minsan hindi ka pwedeng mag-claim ng death claim benefits sa SSS kung namatay man ang mama mo or papa mo or pamilya mo? Yes, tama ang narinig nyo. Kahit pa ikaw ang tunay na anak, kung hindi updated ang SSS record ng membro o ng magulang mo, wala kang makukuha. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung sino-sino nga ba ang pwedeng makakuha ng SSS death claim benefits. Unang-una na pwedeng makakuha ng death claim benefits is the primary beneficiary. Ito yung unang priority ng SSS sa death claim na pwedeng makakuha ng mismong death claim benefits. Kasi kung ang SS member ay may asawa at anak na below 18 years old, sila ang automatic na makakakuha ng death claim benefits. At kadalasan, monthly pension ang matatanggap nito or monthly pension, hindi siya lump sum ha. Ulitin ko, hindi lump sum. Monthly pension po. Sa mga naiwan natin na asawa or minor na anak. So, example nito, kung may dalawa kang anak na minor na iwan at asawa ka, diba? Sila ang makakakuha. Hahati-hatiin po yun buwan-buwan. So, makakatulong ito talaga sa mga taong naiwan na mahal natin sa buhay, lalo na kung walang source of income sila, 'di ba? So pupunta naman tayo sa second portion. Kung wala ka yung primary beneficiary. Kasi kung wala kang example na natin, kung walang, sa case ko kasi, 'di ba? Patay na yung tatay ko. Then legal age kami. So hindi kami ang primary beneficiary. So, pupunta tayong i-check natin si second na pwedeng makakuha. Parents as beneficiary. Automatic po yan. So, pero paano kung walang asawa at anak, 'di ba? Yung namatay na SSS member. Ang susunod na pwedeng mag-claim ay ang magulang niya. Lalo na kung sila ay dependent or walang mga trabaho. Kailangan lang nilang ipakita ang birth certificate na sila ang magulang ng namatay na SSS member. Kumbaga, ito yung proof nila na sila ang legal parents. They can claim the lump sum benefit. So, lump sum benefit po ito kung parents of the beneficiary. So, sa pangatlo naman tayo, declared beneficiary. Ito yung dinedeclare natin pag nag-a-apply tayo ng form sa SSS. Di ba, unang-una pag nag-a-apply tayo, dinedeclare natin kung sino yung mga beneficiary na yon. So, ngayon, kung wala na rin ang parents, wala yung magulang, or nasa legal age na yung anak, mapupunta tayo sa declared beneficiary. Dito kasi ako napunta eh. So, ngayon, kung wala na rin ang parents, ang susunod na titingnan ni SSS ay ang kanilang nakalistang beneficiary sa kanilang system. Ito yung tinatawag nilang declared beneficiary. So, i-share ko lang sa kaso kasi namin sa SS ng mama ko, SS member yung mama kong namatay. Nung namatay siya, buti na lang na-declared niya kaming magkakapatid, no? Kaso is yung isa kong kapatid, hindi niya na-declared, yung kapatid niya lang mismo. Okay? Hindi niya anak yung declare niya. So, yung bunso namin, hindi na-update yung record, kaya hindi siya nasali sa claim. Masakit kasi na anak rin siya, pero hindi siya nakasama. Kaya kaming mga magkakapatid, naglakad kami ng papeles kasama yung kapatid ng nanay ko para isang bagsakan yung pag-claim namin. Mabuti na nga lang updated yung declaration kaya naging smooth ang process ni SSS. Kaya importante ito kung ikaw ay SS member, lagi mong i-update ang beneficiary mo. Lalo na kung legal age na yung anak mo, 'di ba? Lalo na kung nagkaanak ka, nagkaasawa ka, 'di ba? Dapat i-change mo 'yun, 'di ba? I-change mo yung pangalan ng pamilya mo, lagay mo doon kasi kahit legal age ng anak mo, kung hindi sila nakalista sa SSS as beneficiary, wala silang makukuha.
Sayang naman, 'di ba, ang benepisyo. Kaya ang daming pamilya ang nagugulat na kahit may anak, hindi nakaka-claim dahil lang hindi nag-update ng record sa SSS. Sayang ang panahon, sayang ang benefits, at minsan nakakagalit, 'di ba? Nagkakagalit pa ang mga magpapamilya dahil hindi siya nasulat dito, 'di ba? So please update your SSS record regularly, at kung may pamilya kang SS member, i-share mo ito sa kanila. So, be wise, be prepared, i-follow at i-share ang video na ito. If you want more a video like this, follow me. So, next topic natin, requirements sa SSS death claim. Yun lang, salamat!